hindi makakauwi si Marvin mamaya. Dahil mag-overtime siya bukas. 10 hours din yung overtime niya. Tagal niyang inintay yan. Gusto niya kasi talaga mag-overtime dahil nga hindi niya alam kung saan siya makakakuha ng part-time. Kaya kung may overtime, gagrab na daw niya. Yun, nagpaalam nga siya. Akala ko hindi siya makakauwi kasi kung panggabi yung hapon yung OT niya, so gabi na siya matatapos. Hindi na siya uuwi nun kasi babalik din siya ng linggo. Ang laking bagay din kasi noon. 10 hours kasi yung sayang din. Laking bagay din kasi kailangan natin mag-ipon. Kaya ako gusto ko rin maghanap ng part-time kasi pag uwi wala akong ginagawa. Tapos pag day off ko, dito lang sa bahay. Tapos pag nasaktuhan na day off ko, tapos nandito si Marvin, pumapasya lang kami. Yun lang din yung time namin sa isa't isa. Pasyal, simba. Ayan. Tapos sila ate, on the way na sila, 5:28 na. Hintayin ko na lang sila dito. Dapat wala kaming pasok ngayon. Ay kinausap ako ni ate kahapon kung pwede daw kami pumasok 3. Kasi nga lagi kami sabay-sabay. Tsaka kailangan din nila ng tao. Ay dapat 4 days lang yung pasok namin. At 4 days lang. Tapos, ayun, kapag kailangan ng tao, papapasukin nila kami magiging 5 days. Si ate, this Saturday ata, start niya sa Jollibee. Gusto ko na nga rin mag-part-time eh. Gusto ko mag-Jollibee kaso problema ko yung biyahe kasi malayo din siya. Malapit lang siya dun sa dati namin pinagtitrainingan. Tapos, paggabi ako duty dun, problema ko, wala nang bus papunta dito sa loob. Maglalakad ako ng mga 13 minutes. Depende pa yan kung gaano kabilis yung ano ko. Pero kung mga summer na yun, kaya ko naman. Pero pag ngayong winter, ang lamig kasi. Tingnan lang natin kung anong mangyari kasi gusto ko talagang mag-part-time. Nakakalungkot dito sa bahay, mag-isa ka lang pag-uuwi. Tapos pag day off ni Marvin, minsan may pasok ako. Pag may time naman wala akong pasok na nasasakto na linggo, yun, sumisimba kami. Yun na lang din time namin sa isa't isa. Tapos iluluto ko siya ng ulam na dadalhin niya sa Kapiling. So, ay, andyan na sila. Kaya tara na, bababa na tayo guys. Nandito na sila. Ayan na. Dito na tayo. Ilan bang naka-duty ngayon? So, muna kami guys, nag-iintay. Ay, ang ganda mo dyan. Promise. Ang ganda ng Tim Hortons sa pinagtatrabawan natin. Ayun natin si Ate Mary. Yan. Dito muna kami, tatambay muna. Bibili ako ng plate. Pang ano natin yan, pang reels. Gusto mo, magkano 50 ang bahay? Parang ganda nito. Ay, bakit ganyan? Parang ang dumi. Umaano. 50. Ang mahal naman. Ang ganda niyan. Ang gaganda oh. Naku, wala. Sa kanan natin yan, intindihin. Wala tayong bahay. Ang ganda oh. 100. Ang ganda. Naman, bibili lang daw ng plate ako pero may mga bit-bit na sila. Ay, ako nag-ring. Gusto ko black. Dito na tayo sa bahay. Natid na uli kami ni Sofia. Tapos si Ate Mary, mamaya may work naman siya sa Jollibee. So, ayun. Upo muna tayo. Nagluluto ako ng nilabong itlog. Pakita ko sa inyo. Yan. Hindi ko na binuksan yung ilaw dito. Pero buksan natin yung ilaw dito. Kasi magbubuldak ako. Nakikrib ako sa buldak eh. Kanina ang daming boxes sa work kasi dumating yung mga bagong upuan. Yun daw pala yung talaga mga upuan. Taray no, ang ganda. Ganda talaga dun sa Tim Hortons nung sa amin. Hindi pa kami nakakapag-try umorder doon ni Marvin eh. Kasi dapat nung nakaraang linggo, kakain kami doon. Kasi ang nangyari nga, nagpa-check up kami. Tapos, Diyos ko, tagal namin nag-intay. Yung palang dito, no, matagal lang intayan pala. Pero okay lang. At least naman, di ba? Wala tayong ilalabas sa pera. So, ayun. Tapos, kanina,
Grabe, napaka-busy. Alas 6 kasi kami pumasok. Tapos yung baong ko, yung luto ni Ate Pam na Shanghai. Ang sarap ng Shanghai. Shanghai. Tapos, pagpasok namin, sobrang lakas ng hangin. As in, ang lakas ng hangin. Naka-minus 22 kanina nung papasok kami sa trabaho. Pero nitong pauwi na kami, hindi ko na siya chinek. Tapos nag-snow siya. Tapos nagulat ako. Kasi, nung pauwi na kami kanina, yung snow, ang dami. Pero mabilis lang siya. Wala naman kasing nakaano sa weather na mag-i-snow ngayong araw. Tapos, edi nga kanina, alas 6 kami, sabay-sabay yung duty namin. Ay nako, napaka-busy. Konti lang uli kami kanina. Dapat nga si Ate Rashin, papapasukin siya. Launa pa. Tapos, pinapasok siya ng anong oras siya pinapasok? 11 kasi nga busy kami. Nagdadatingan na yung mga bata. Pakita ko lang sa inyo sa labas. Labasan na ang mga bata. Mga naglalaro pa sa snow. Sobrang tigas. Ay, nagyelo na to. Ayan. Tanggalin lang natin yung yelo. Na-stuck na dito sa baba, oh. Ayan. Ang mga bata. Ay! May doggy-doggy dun, oh. Ito mga townhouse dito sa labas. Naikot na namin ni Marvin yung ibang part dyan eh. Pero may ibang part pang hindi kami naiikot dito sa mga kapitbahay. Ang gaganda ng mga bahay, mga bagong gawa talaga. Tapos kanina binibiro ko si Ate Ingrid. Kasi si Ate Ingrid, yung manager namin, siya yung nag-baker kanina. Dahil nga tawag daw kagabi yung baker namin na hindi siya makakapasok ngayong araw. Tapos naluloko ko si Ate, Ate! Kasi ang busy talaga. Tapos sabi ni Ate, kasi nga, siya daw yung baker. Ginagawa daw niya yung mga donut sa binibake daw niya na may kasamang pagmamahal. Ay, sabi ko, ay taray, sabi ko. Tapos tawang-tawa si Ate Ingrid kasi nga kahit pagod kami doon, nagtatawanan kami doon. Siyempre, dinadaan na lang namin sa mga biro-biro yung pagod namin doon. Tapos sabi ko, Ate Ingrid, kailangan mo ba ng baker? Sabi ko, dalhin ko na yung asawa ko dito. Tapos sabi niya, ay, oo, sabi ko noon. Kasi naghahanap pa sila. Gusto ni Ate Ingrid yung baker na may experience sana. May hiring kami baker. Yan ang sabi sa akin ni Ate Ingrid noon. Tapos sabi ko, baka gusto niya ng part-time ate kasi asawa ko naghahanap. Kasi ang problema nga lang ate kapag nagkaroon ng snowstorm at nasakto na weekend, hindi makaka-uwi yung asawa ko kaya hindi siya makapag-apply dito part-time. Sabi, sayang naman. Kasi sabi ko nga, kanina niloloko nga sila Ate Mary, nandun din si Ate Ingrid kanina, tapos si Pia. Sabi ko, ay practicein ko muna kung paano ako magtatawag kay Marvin pag siya yung baker. Kasi syempre kapag walang donut, kailangan namin sabihin sa Sabi ko, bebe, wala tayong donut. Sabi natin, Mary, suntukin kita dyan. Sabi ko, pag si Marvin na yung dito baker, huwag niyong stressin na. Sabi ko kay Ate Mary. Tapos tawanan kami ng tawanan. Mukhang luto na yung ating itlog. Ayusin na muna natin para makakain na tayo. Kasi kanina habang nag-edit ako, nasa kwarto kasi ako kanina, naantok talaga ako. Sobrang antok. Tapos, ang dami kong naiuwi ngayon ng mga plastic. Ay, plastic. Yung mga yung mga pinaglagyan ng mga gatas na pwede natin ibenta. So, ipunin uli namin ni Marvin yan for 2 weeks. Si Marvin naman nagdadala din naman. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, madami-dami na rin yan kahit papaano. Ito yung espresso foam. Tapos, yung almond milk, saka oat milk. Yan yung mga iniipon natin galing sa work. Kasi nga sobrang busy kanina kaya ang dami ko na iuwi. Ang dami naming almond milk, saka oat milk. Ewan ko lang yung sparkling water ng Tim Hortons kung nabebenta yun. Tatry ko na lang kay Marvin. Sana natin yung ilaw dito. Nandito yung aking Ay, saan yung bulldog ko? So, meron pa tayong pansit canton. Si Marvin na nagre-request ng pansit canton. Labas ko na to para matapon ko na yung
vlog yan. May tongkatsu. Yung tongkatsu, nung November pa ata, nung dumating kami hanggang ngayon, hindi pa rin siya maubos. Tapos tinapay. Nandito ata sa kabilang cabinet. Dito yung mga ano ko, ang dami no. Hindi ko pa naayos. Ito, mga extra. Gusto ko kasing bilhan ng mga lalagyan. Kaso, ayaw pang pumayag ng Marvin. Kaya mga naka-plastic pa yung mga yan. Isa lang naman. May mayo ako kasi bala ko magluto ngayon ng giniling na sisig. Hindi kasi ako nakapagluto kahapon kasi sobrang tawag yan. Okay na ata itong itlog ko. Yung itlog ni Ate Mary na binili niya sa Costco, puro kambal daw. Katulad nung dati yung binili ni Ate Pang, puro kambal din yung itlog. Sabi ko yung akin hindi. Siguro kasi ang tagal na to hindi maubos-ubos. Ayan guys. Sabi ni Sofia, mas masarap daw to pag may gatas. Kasi yung trending sa TikTok, nilalagyan nila ng gatas yung bulldog nila. Tapos cheese. May cheese ako dito. Wala lang akong gatas. Si Marvin meron, di ba nagdala siya? Ang laki. Ayan. Kasi yung ginawa ni Sofia, may konting tubig pa. Kaya ganyan din gagawin natin para medyo mabasa-basa. Mas maganda yun. Kaysa yung sobrang dry. Di tulad yung ginagawa ko dati, sobrang dry. Kasi nung nagluto si Sofia ng ganito, mas nabitan ko yung mabasa-basa. Guys, so hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung kumain na ako. Kasi ka-video call ko si Mother Dear. Mayroon na kami mga pinag-usapang bagay-bagay. Taray bagay-bagay. So ayun, nung pagdatas namin mag-uusap, nakatulog ako. Tapos paggising ko, nag-video call kami ni Marvin, tapos nanood ako ng movie. Tapos ngayon, mag-aasikaso na rin tayo ng paghihilamos, pag-toothbrush, tapos paggagayak naman ng pagkain natin para bukas. Yan, antok na rin ako, grabe. Pag-uwi ako talagang nanghihina yung katawan ko. Kasi hindi pa natin ganun talaga yung sobrang bilis ang trabaho. Kasi syempre nung nasa Toronto ako, sa factory ako, sabi ko naman sa inyo, hindi ganun kabigat yung trabaho ko doon. Pag hindi busy, nakaupo lang ako, nagsa-cellphone. Tapos pag puno na uli yung machine ko, saka lang uli ako gagalaw. Ay dito, talagang dire-diretso yung trabaho namin. Lalo na kapag dumating na yung oras na talagang dating yung mga customer, yung mga front. Meron sa front, meron sa drive-thru. Diba? Ayun. Pero okay lang naman. Di ba nga nasabi ko naman na-enjoy ko naman yung trabaho ko. Gawa nga sa mga kasama ko. Kahit pagod tayo. Di ba? Yun yung maganda yun. Kaya sabi ko, pag kayo umalis, alis na rin ako. So, ayun lang. Hanggang dito na lang siguro itong vlog ko guys. Ako magpapahinga na. At bukas na lang ulit. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!